balak mo bang magkaroon ng blue and yellow? Ano? Coloring book? Di naman, dahil kulay ang pangalan ni Red. Ang tunay niyang pangalan ay Redempta. Mula sa word na redemption. Bagong panimula, isingilang muli. Parang ganun. Poetic naman. Wala namang poetic dun. Nung nalaman ng boyfriend ko na buntis ako, gusto niyang ipalaglag. Ayoko. Kaya nilisan ko siya at ang bayan namin. Dito na ako nakipagsapalaran sa Boracay. Magsimula muli. Kaya ko naman buhayin ang sarili ko at ang anak ko. Dito na nga ng full term ang baby ko eh. Kaso dahil buntis, medyo limitado ang galaw. Katapos? Dahil HRM ang tinapos ko, hinala ko sana magtayo ng maliit na restaurant. Pero nag-waitress muna ako para matuto ng ins and outs ng pagpapatakbo ng restaurant. Videohan lang. Ano nangyari? Namin ganyan videohan. Para kung masamang pelikula. First day, last day sa trabaho. Bakit? Waitress po ko noon sa isang hotel. Dahil siguro sa excitement, sa nervyos o sa gutom. Mali ang timpla ng katawan ko. May lady gas ako nabubusan ng soup. Ay. Sorry po. Sir, sorry po. I'm sorry po. I'm sorry po, sir. Sorry po, sorry po. It's okay. Sorry po, ma'am. Okay. Saan yung CR? Andun po bang samahan ko na po kayo? Okay, sige. Sandali, sandali. Ikaw ba yun? Ano ako ba yun, sir? Okay, ganito. 7 years ago kasi nag-date kami ng girlfriend ko sa Boracay. Sa isang restaurant at nabuhusan din siya ng soup. Baka kayo nga yun, sir. Dun sa Mediterranean restaurant. Oo, Mediterranean restaurant nga yata yun. Hindi ko maalala. Yung girlfriend ko nakakaalam sa ganyan eh. Pero, sorry hindi ko matandaan yung mukha nyo. Pero yung girlfriend nyo, wow. Ubod na ang ganda. Ubod ng ganda. Mga 3 paligo ang layo sa akin. Oo, hindi naman. 2 paligo lang naman. Oh, pinalapit nyo pa. Pero, bakit kayo nag-break? Tauan po ba? Ang bait nga. Parang, Santa, di ako pinagalitan. Di ako pinagtaasan ng boses. Hinintay ko na lang na mapitpit ako na parang bawang. Pumunta na siya sa CR para maglinis. Kaso, ang management na nag-react, tanggal ako sa trabaho. Yung naalala ko na, napaka-sweet nyo, nakakaingit, naghiwalay rin. Ano nga nangyari? Tao lang. Pagkakamali din. Bakit nyo pinakawalan? Hindi nyo ba namimiss? Hindi ko rin alam. Masyado lang siguro akong nag-asam. Sobrahan ba sa pangarap? Dami no? Diba? Dami unanda. Uy, di ba lapitran sa Jollibee? Oh, Maita. Sir Danny, Lapit din rin. nasa ospital. Nasa ICU po. Ha? Sige. Sige, pupunta na ako dyan. Third bang po, 2 bang 8 ng Jollibee. Kino? Sir Danny, inaantay pa po namin yung doktor. Excuse me po. Tayo po kasama ng pasyente. Opo. Good news, hindi siya COVID. Bad news, matinding pneumonia.
Ilang araw na ho siyang may lagnat. Akala niya siguro, sipon-sipon lang. Ayaw pa nga po magpadala ng ospital. Kailangan na natin siya ma-intubate. Yan po ba yung papasukan ng tubo ang lalamunan? Para makahinga? Tama ka. Yan yung last resort. God. Anong nobya dati? Oh. Anong nobya dati? Ay, gano'n nun. Baby, Grabe sa video. Kita-kita na ko, ma'am. yan itong dalawang to. Ano ba kayong dalawa? Bati na nga kayo. Kasing kaibigan mo, taas ng pride eh. Ako pa ngayon? Super taas naman talaga ng pride mo. Ang tampuan, di ginagawang away yan. Simple-simpleng bagay, pinalalaki nyo. Di naman kayo yung nahihirapan lang eh. Kami rin mga barkada nyo eh. Bati na kayo. Ano ba? Kani, sige na. Ba't may pagbati ka na? Sige na. Yan. Dali, di ba? Napakadali. Paano mo pala nalaman na na-hospital si Jody? Paano nandun din ako agad? Isang linggo na ako nandito sa Boracay, Gani. Pero si Jody yung nagsabi sa akin na nandito. Nag-message siya sa akin bago siya nagpadala sa ospital. I guess alam niya na kikita din talaga tayo doon. Tagal na kitang gusto makita. Kahit makausap man lang. Yung totoo, tagal na kitang hinahanap. Lalang talaga akong makuha ang lakas ng loob para puntahan ka doon sa bangkong pinagtatrabahuhan mo. Kala ko nasa US ka. Hindi mo talaga alam na nasa Pilipinas ako? Wala ka talagang alam?